Nagkaroon ng explosive eruption ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island ngayong umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang pagputok ng Bulkang Kanlaon bago mag-alas 6 kanina. Umabot hanggang 4,000 metro ang taas ng ibinugan nitong usok. Dumali ang mga abo at debris sa gilid ng bulkan. Nasa alert level 3 ngayon ang Bulkang Kanlaon. At kaugnay ang pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island, makapanayam natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Gaano po kalakas yung pagputok ng Bulkang Kanlaon pag sinabing explosive eruption? Kanina, umabot po ng 4,000 meters or 4 kilometers yung plume height natin. And this is comparable to the December 9 explosive eruption din na umabot din ng 4 kilometers or 4,000 meters. And kanina, may mga reports po tayo na ashfall na umabot sa may Barangay Cubay sa La Carlota City and sulfuric smell din po sa may La Carlota City. Nagpapatuloy pa rin ho ba yung pagputok na yan hanggang ngayon, Director? Natapos na siya kanina at 6:47, nag-end na po yung eruption. So it lasted for almost 1 hour from 5:51 a.m. to 6:47 a.m. Opo. May panganib ho ba yung ashfall? Yes po, yung ashfall po kapag dalangha po yan ay mapanganib po yan. Pwede pong kapag may problema po tayo sa baga, pwede pong pwede pong lumala yung maramdaman natin kasi po yung volcanic ash ay may binubuo po itong maliliit na pira-pirasong bato, mineral at volcanic blast. So Opo. kapag nalanghap, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, lalamunan, and sa may mga respiratory conditions tulad ng asthma, maaari itong magpalala ng sintomas. Opo. Director, ano pong mga bayan sa Negros Island ang posibleng apektado niyan? Right now, again, papuntang southwest yung plume kanina. So Opo. most likely yung sa La Carlota City, Bago City, La Castillana, sila po yung aabutan ng above. Pero right now, ang na-confirm pa lang po natin is sa La Carlota City na may light ash fall. Opo. Kailangan po ba itaas na sa alert level 4 ang Kanlaon, Director? Right now, maintain pa rin po natin ang alert level 3. Okay. Maraming salamat po, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ingat po! Maraming salamat din po. Ilang araw bago Semana Santa, kumusta kaya ang presyo ng isda at gulay sa palengke? Live mula sa Pasig, nagbabalik si EJ Gomez. EJ. Igan, ilang araw nga bago ang Holy Week, tumaas na ang presyo ng ilang isda at gulay sa mga palengke. Gaya na lang dito sa Pasig Mega Market. Alas 12 pa lang ng hating gabi, bukas na ang tindahan ng isda ni Mina. Todo kayod siya lalo ngayong medyo matumal ang benta dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang mga paninda. Ayon sa ilang tindera ng isda sa Pasig Mega Market, 20 pesos hanggang 30 pesos na ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng kanilang mga paninda sa nakalipas na linggo. Ang bangus nasa 200 pesos ngayon. Ang tilapia 140 pesos. Ibinebenta naman ang kada kilo ng pampano sa halagang 360 pesos. Sa galunggong 240 pesos ang kada kilo, habang ang alumahan nasa 280 pesos naman. Sabi ng mga nagtitinda, tataas pa raw ang presyo ng mga ito sa mga susunod na araw bago ang Semana Santa. Medyo tataas pa yan ng konti, kahit mga tig-20. Konti lang ang supply kaya mataas ang presyo. Kaya hirap. Noon may 120 pang bangus, may 160 pang bangus, ngayon puro 200 na. Ilang seafoods din daw gaya ng hipon ang tumaas ang presyo na ngayon ay aabot sa 600 pesos. Bumaba naman ang kada kilo ng pusit mula sa dating 480 pesos na ngayon ay 440 pesos. Sa mga gulay naman, may ilang klasing bahagyang tumaas ang presyo. 60 pesos ang kada kilo ng sayote, 80 pesos naman ang carrots at patatas, 100 pesos ang kada kilo ng repolyo at 50 pesos ang kalabasa. Ang bell pepper, 140 pesos. Ang sibuyas, 120 pesos. Ang bawang, 180 pesos. Habang ang kamatis, 60 pesos ang kada kilo. 10 pesos naman ang kada tali ng okra, kangkong at malunggay. Ngayon po, parating na Semana Santa, mas tataas po yung gulay kasi unti lang po yung mga magde-deliver ng
gulay. 5 pesos hanggang 20 pesos daw ang inaasahang taas presyo sa kada kilo ng gulay sa susunod na linggo. Igan, kung yung itinaas sa presyo ng ilang isda ay nasa 20 pesos hanggang 30 pesos, ang taas presyo naman sa gulay sa ngayon ay 5 pesos to 10 pesos pa lang. Pero nako, asahan daw na aabot yan hanggang sa 30 pesos sa susunod na linggo. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Balikan natin ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Quezon City ngayong malapit na ang Semana Santa. Live mula sa Cubao, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Sa pag-iikot natin sa ilang bus terminal dito po sa Cubao, maraming mga biyahe na pabikol yung fully booked na sa susunod na linggo. Inaasahan nga yung dagsa ng mga pasahero, kaya nag-apply ng special permit yung mga bus company sa LTFRB para madagdagan yung bumabiyahe nila mga bus. Matapos sa mahigit 10 taon, ngayon lang ulit uuwi sa Dait, Camarines Norte ang senior citizen na si Nani. Kasama niyang babiyahe ang anak na si Benjun. Inagahan na raw talaga nila ang pagpunta sa bus terminal. Para wag makisabay sa sa maraming tao sa Holy Week. Mahirap kasi sumakay. Sino po pupuntahan niyo? Mga kamag-anak ko po, mga kapatid, mga pamangkin, gano'n. Mahirap sumabay sa Holy Week kasi daming tao, siksikan. Tsaka baka mainitan sobra, mahimatay. Ganyan din ang diskarte ni Mary Grace kasama ang 9 na taong gulang niyang anak na si Joy Me. Pauwi sila sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Mahirap po kasi pag marami ang pasahero, siksikan. Kaya nag-decide na kami na ngayon na kami magbiyaheng mag-ina. Tapos bukas po kasi na rin ng anak ko moving up. Sa bus terminal na ito, fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses mula April 11 hanggang 17. Patungong Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Nag-apply sila ng special permit sa LTFRB para madagdagan ng mga babiyahing bus sa mga nabanggit na ruta. Asahan na natin sir ngayong darating na Friday, April 11, yan ang start ng dami ng pasahero. Marami na po ba nagparesihan natin? Marami na sir, sa katunayan sir, sa amin simula April 11 hanggang April 17. Siniguro naman ng bus company na makakasakay ang mga pasahero kahit pa ang walang ticket reservation. Yun nga lang sa mga non-air-conditioned buses na. Marami kami sir na ordinary, yun sir ay para sa mga pasahero na walang reservation o yung mga tinatawag nating chance passenger. Sa bus terminal namang ito, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero sa Martes at Miyerkules Santo. Magdadagdag din daw sila ng mga bus patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ngayon pa lang may mga pasahero ng pauwi na para sa Semana Santa. Gaya ni Joel na biyaheng Cabanatuan, Nueva Ecija. Mahirap po, siksikan po, pipila pa. Ngayon hindi na po gano'n maluwag. Nagdagdag kami ng para sa special permit. Tsaka pangkaraniwan, traffic lang nagiging problema eh. Pagka lalo na yung baliwag, ang bilis naman makakaikot ng bus. Samantala Susan, apela naman ng pamunuan ng mga bus terminal dun sa mga pasahero, lalo na yung mga babiyahe sa mga malalayong lugar. Tulad halimbawa ng Bicolay, kung kaya, huwag silang magdala ng mga malalaki na mga gamit dahil ito'y nakakapagpa-delay din daw dun sa biyahe at pag-alis ng bus sa mga terminal dito sa Cubao. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Eto, good news naman tayo. Nadagdagan pa ang mga gamot na VAT-free o hindi napapatawan ng value-added tax. Sa anunsyo ng Bureau of Internal Revenue, dagdag sa listahan ng ilang panggamot para sa diabetes, hypertension at mental illness. Gayun din ang ilang gamot pangontra sa mataas na kolesterol. Makikita ang kabuoang listahan ng mga gamot na yan sa BIR website. Sabi ng BIR, ang dagdag sa VAT-exempt products ay base sa endorsement ng Food and Drug Administration. Bukas daw si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng komite ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Sabi ng bise, handa siya magbigay ng detalye tungkol sa pagbisita ng dating Pangulo sa Hong Kong hanggang makabalik sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Nakipag-usap daw si Senate President Chis Escudero sa Malacanang at sinabing dadalo na ang mga opisyal sa hearing sa Huwebes, April 10. Sabi naman ng chairperson ng komite na si Senador Amy Marcos, mabutit nagbago ng isip ang Malacanang. Pakiusap niya,
magpakatotoo na at huwag sanang mauwi sa pagkukubli o pagpapakitang taong pagharap nila sa susunod na pagdinig. Kaunay po sa viral video ng PWD na ginamit daw para pulaan ang isang kandidato, makapanayam natin si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga, Secretary. Igan, magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Secretary, natukoy na ba kung sino yung may pakana na gamitin pa yung isang PWD sa kampanya? Well, ang una nating kayang sabihin itong mga sumusunod. Kahapon, nagpadala tayo ng fact-finding team para investigan tong allegation na to. Napatunayan talaga na yung tao sa video, yung babae sa video, ay talaga may kapansanan. May enough na tayong pweba para masabi yon. Pangalawa, talaga nangyari yung insidente ayon sa kanyang mga salaysay ng kanyang mga kamag-anak at sa sarili na rin niyang salaysay. Opo. Pangatlo, natukoy rin natin kung saan naganap yung kung saan pinicturean. At masasabi namin na yung lugar na yon ay pag-aari ng isang kandidato. Opo. Ngayon, yung mga sumusunod na detalye, Igan, ayaw ko na muna i-disclose kasi nakikiusap yung pamilya na makipag-ugnayan muna ulit sa kanila ngayon dahil hindi pa nila nabubuo yung kanilang posisyon kung itutuloy nila yung complaint or hindi. So ayaw ko ma-preempt, Igan, yung mga sasabihin pa nila sa amin ngayong araw. Pero kahapon, kasama namin sila. Pero bago lahat to, Igan, gusto ko i-assure ang publiko na inuna muna natin tignan yung kalagayan ng ating naging biktima kasi siyempre may psychological trauma dahil hiyang-hiya siya, kinakantsawan na siya, iniinis siya ng mga kapitbahay. So yung ating may kapansanan na mentally challenged or merong mental disability, mas lalong may pinagdaraanan. So yun ang una namin ginawa, tulong pinansyal. Yung mga social worker natin, ina-assess pa yung psycho-emotional o psychosocial na kanyang mga pinagdaraanan. Opo. Siya ba'y pinilit o kusang loob yung kanya pong pahayag sa video? Igan, ayon sa kanyang salaysay at ayon na rin sa salaysay ng mga kamag-anak niya, siya ay pinilit at tinuruan siya kung ano yung sasabihin niya. Ang nangyari, sinabi niya na ayaw niya, pero pinilit siya. So, napapayag siya. Ang sagot niyang sunod, hindi ko alam yung sasabihin ko, hindi ako marunong sumagot sa mga ganitong katanungan. Opo. Ni bale, tuturuan ka namin at tinuruan siya. Finid siya nung sagot. Opo. Sa totoo lang, Igan, yung anguish sa kanya, yung mental at emotional anguish sa kanya ngayon, yun na mabigat eh. At tatandaan natin, may mental disability na siya. Ngayon, dinagdagan pa. Kaya nga, Igan, hindi ako makakapagsalita further kung ano ang magiging pasya ng pamilya kasi humingi sila ng panahon na pagtuunan muna namin ng pansin, wag muna yung habang tinuturuan ng pagpansin yung investigasyon, priority yung kalagayan niya. Yun talaga yung naging priority natin ngayon. Opo. Pwede ba sagutin kung may financial na kapalit ito? May pera bang binayad kay nanay? Actually, Igan, wala. Ayon sa kanilang initial na salaysay, walang binayad na pera sa kanila. Pero kaya siya nagpunta doon sa compound na yon ay dahil may bigas na ibinibigay ang mga vlogger. Okay. Pero hindi kandidato yung nagbibigay ng bigas but it was taking place supposedly in a address or a headquarters of a known candidate in the area. At sakaling mapatunayan nga pong exploited, no? May exploitation dito sa kababayan natin, PWD. May mga kaso nang inihanda kayo laban sa kandidato. Tatlong bagay ang gusto kong ulit-ulitin na ginagawa natin. Una, alagaan muna ang ating naging biktima. Yun muna ang priority. Pangalawa, nakipag-ugnayan na kami ngayon sa NBI Cybercrime Division para matukoy sino yung nag-upload at makipag-ugnayan na kami sa Facebook para i-bring down yung post. Yun ang, kasi tuloy-tuloy maraming nanonood So, yun ang request ng biktima at ng pamilya, sana maibaba yun. Pero pangatlo, makikipag-ugnayan ulit kami sa kanila ngayon kasi kahapon, reluctant talaga sila. Ayaw na nila palakihin yung issue. Ang sabi nga ng nanay, gusto na lang namin makamove on, makalimutan. Kaya, Igan, siyempre kami, handang-handa kami magsampa ng kaso kasi ang mga nalabag na batas dyan, yung RA 7610, kasi protection yun sa mga kabataan. Ang mga kababayan natin na may mental disability, ang treatment natin sa kanila, bata. So, pasok dito. Pasok rin to sa violations ng Magna Carta na pinoprotektahan ang mga karapatan ng mga ikapansanan. Marami talagang nilabag.
Pero Igan, yung pamilya, hindi natin sure kung gusto mag-pursue at sa kanila kasi nanggaling yun sa Laysay. Pero hayaan nyo, hindi pa ako nagsasalita ng wakas, ng tapos, papunta ulit kami ngayon doon to get more details and to get their sentiments. Secretary Campanya, yung AKAP, natitiyak nyo bang hindi magagamit din o ma-exploit ng mga kandidato yan? Igan, nasa guidelines na yan. Una, hindi sila pwede pumunta during the conduct of payouts. Pangalawa, wala dapat ang kanilang mga materyales sa loob ng vicinity ng payouts. And pangatlo, i-disclose natin sa publiko yung mga naging recipient. May sapat naman na mga probisyon ang bagong joint memo circular na gumagabay sa paggamit ng AKAP at sinisigurado namin na hindi ito magagamit sa political gain ng kahit inuman. At wag lang yung AKAP, Igan, lahat ng programa ng DSWD. Maraming salamat, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Pag-usapan natin ang investigasyon sa paggamit ng emergency cell broadcast system para ikampanya ang ilang kandidato sa Masbate. Makakapanayam natin ang officer in charge ng Industry Planning and Management Branch ng National Telecommunications Commission na si Engineer Mary Colleen Cas. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning din po ang sumusubaybay sa inyong programa. Engineer, natundo na po ba kung saan o kanino galing yung emergency alert? Actually, ma'am, hindi pa namin natutunton, pero currently may mga enforcement team po kami na nasa Masbate ngayon na nagkakandak po ng investigation po regarding yung na-receive na mga messages po through emergency broadcast. Dati po sa mga SMS lang ipinapadaan, pero ito sa mismong emergency alert na. Paano nakakalusot yung ganito? Ano yung ginagamit na teknolohiya ng ganitong sistema? Actually, ma'am, ang same pa din yung broadcaster, machine or device na ginamit nila. Ito yung mga tinatawag po na mga SMS broadcaster or SMS text blasting machine. Meron lang po kasi yung text blasting machine na feature na tinatawag po na flash message. Yung flash message po na yun, para po siyang pag nag-send ka po doon, same po yung lalabas ng parang cell broadcast. Nagpa-flash lang siya sa screen. So may capability din po yung SMS broadcaster or SMS blaster ng ganong ano. Yung ganitong gawain ho ba, engineer, mapipigilan? Paano ho natin magtitiyak na hindi na magagamit sa ganitong mga gawain? Sa totoo lang, ma'am, ito pong SMS blaster ay isang portable device lang siya. Maliit lang. Kumbaga, pwede mo siyang ilagay sa backpack mo, tas pwede ka nang umikot and mag-text blast. So, ang ginagawa po ng gobyerno, katulad po ng NTC, continuous po pa rin po yung enforcement namin dito sa mga prohibited devices. Okay. Kasama na din po namin dito si PNP, sa mga ilang operations na din po yung kinandak ni PNP with regard to, sa mga SMS blaster po. Kasama din po si NTC doon. And aside from that po, nakikipag-collaborate din po kami with DTI. Doon naman po sa mga marketplaces or yung mga e-commerce platform natin na kung pwede i-take down yung mga seller na nagbebenta nitong prohibited devices. And syempre po, yung media, public awareness po. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, yung media engagement as much as possible po. Ginagawa po namin para maano po yung nabigyan advice yung public. Para malaman nila bawal ho paggamit ito basta-basta. Okay, maraming salamat, Engineer Mary Colleen Cas ng National Telecommunications Commission. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.